isa lang naman talaga ang gusto ko kasi yung hindi nila maranasan yung paghirap na naranasan nila sa piling namin ni Papa niya. No? Lagi naman yan ang ano ko sa kagagat ang sinasabi na para sa kanila yan. Hindi naman para sa akin, matanda. Kay salamat, nandito na tayo mga kalingap, mga kaibigan, sa ating sadya, no? At ito ay sa Pilar. Sakop pa rin ito ng Sorsogon, mga kalingap, mga kababayan. At ito nga ay ang pabahay ni Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, no? Makita mo. Ah. So ang ating sadya po dito ay malaman natin at makumusta muli si Glyza, na isa sa estudyante na inaantabayanan natin, na ngayon nga ay ang pagkakaalam ko ay magta third year college na po. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo kami para makumusta natin ang dalagang ito. And let's go. So ito po, no, may mga nakasampay. Ayan, no, bagong labas siguro sila. So ito po ay dalawa, no, na magkatabi sila. Ito, oh, may tubig na. Oh, may tubig na. So pagkakaalam ko dito kay Glyza, no, ay may kuryente na rin po to. At ito naman kay Ate Irene, na yung dating nakatira sa sementeryo, na yan nga po ay may tubig na. So siguro makakausap na rin natin ito, no? At baka maisama na natin sa update sa mga pabahay dito ni Kuya Bal Santos Matubang sa Pilar, no? So may mga tanim sila, oh. Yan, oh. Talong. So bago yan, dito muna tayo kay Glyza. Sana nandito yung nanay, no? Hello po! Good morning! Good morning. Oh, kamusta ni? God bless. Ayan, ayan. So, pwede bang pumasok? Wow, bagong ano to, bagong floor mat or nerolium. So, kumusta si Glyza? Okay naman. Ano ang mga ginagawa sa ngayon? Sa ngayon po, nag-asikaso po kami sa eskwelahan, mga requirements po. Okay. Ang pagsayang ninyo ay uling. Nako. Malinis dito, mga kalingap, mga kababayan, ano? Oo, malinis sila. Ayan, oh. So yun nga, no, Glyza, pumasyal ako muli dito, no, para malaman ang sitwasyon, lalong-lalo na sa pag-aaral mo. So kumusta naman ang ang pag-aaral mo sa ngayon? Muli. Ngayon po, okay naman po. Tapos naglabas na po sila kasi sinundo po yung mga nakasali sa dean list. Kasali po ulit. Oo, congrats again. Ngayon, di ba, ay ang pagkakaalam ko ay anong tawag nun? Kumbaga, pahinga kayo sa pasok or school. Apo. Ikaw, may pahinga ka? Next week pa po kasi may pupuntahan pa po kami next week. Na ano naman yan? Sayaw po. Sayaw, dancing. Para saan naman daw yan? For backup dancer lang po. Backup dancer ng? Ng isa pong parang show po. So saan gagamitin ang show na yan? For fashion show. Fashion show. So ano ang nag-create niyan? Sa school ninyo or ibang ano? Iba pong parang agency po. Tapos kinuha lang po yung sa SL. Sa school ninyo? At isa ka sa nasama doon bilang backup dancer. So ano yan? May talent fee? Hindi ko po alam. Oh. So ilan kayong nasali dyan? 10 po. 10 estudyante. Saan naman ginaganap ang mga pagpapractice ninyo? Sa Legazpi po. Uy, malayo-layo po. Nung last week po, wala po ako dito ng 3 araw kasi nandun po kami. Okay.
So yun nga kasi ay nasali ka pala dyan. So wala bang nakwento sa'yo kung saan gagamitin yung ano ninyo? Yung mga ginagawa ninyong pagsasayaw? Meron po sa percussion show po ng mga bata. Mga bata, as in, ibig sabihin, anong agency ang ano niyan? Kumbaga, humahawak? Humahandle? Mamos Talent House po. Mamos Talent House. Oh. Ano ba yan? Hindi ba na ano sa like sa TV ano? Yung anong tawag nito? Yung mapapanood kayo sa television? Hindi naman. Hindi naman. So ano yan? By province ganon, mga sa probinsya ginaganap. Okay. So maliban sa dancing, ano pa yung talent mo? Yun lang. Singing, hindi mo beat ang singing. Hindi po. Okay. So, ganun lang. So, yun nga, sa pag-aaral mo sa ngayon ay, anong grade ka na muli? Or anong year ka na pagpasok mo ngayon? Magte-third year. Magta-third year. So, kailan ang pinaka, ano niya, na kumbaga, as in, third year ka na? Start po. Yung start niyan. Mga July po. July. So, matanong lang kita, Glaysano, kasi hindi masyadong malinaw sa akin yung ano sa pag-aaral mo. Ang school mo ba ay public or private? Private. Private. So, ibig sabihin, bilang ang school mo ay private, may tuition fee. Meron. So, magkano naman ang every, ano yan? Ano ba ang tuition fee dyan? Every sem po. Every sem. Ilang month yung every sem na yan? Sinasabi. Ay, 5 months po ata yun. So, ilang beses kayo nagbabayad ng tuition fee 4 po. sa loob ng isang taon? Or 10 months? 8. 8 months. Apo. So, ilang times kayo nagbabayad? 8 po. Hindi. Kada exam po kasi yun, nagbabayad. So, ilang beses mag-exam? 4. 4. So, Kada sem po kasi may 2 pong sem. And then, kada sem po is may 4 na exam. So, pag 2 sem na po is bali 8 po. Bali 8 sa 2 SIM na yan. 8 beses kayo magbayad. So, magkano naman ang binabayaran mo sa every SIM? Sa ngayon po, 10K. 10K plus kada sem. Kada SIM. So, abay malaki. Apo. So, magkano, sa total mo, magkano inaabot niyan? 20 Kasi- plus. 20 plus. 20,000 plus. Grabe, no? So, yun po, no, mga kalingap, mga kababayan, ano, hindi ko po inaasahan na ganun pala kalaki ang tuition fee ng ating inaantabayanan dito sa Dunsol, na ngayon nga ay kasalukuyan ay nakatira siya dito sa Pilar, no? Na isa sa ating original scout na si Glyza Monida. So, buti naman ay naipoprovide yan ni mama mo, yung ganong kalaking halaga. Opo, sa ngayon pinagtutulungan po nila ate. Okay. So, magmula ng first year college ka, sino yung talagang, kumbaga, gumastos sa pag-aaral mo na yan? Si Mama. Si mama mo. Grabe sakripisyo ni mama mo, ano? So, anong masasabi mo kay mama mo? Masasabi ko lang po, maraming salamat po. Kasi kahit ganun po ang bayarin po na bibigyan niya pa din po ako ng mga pangangailangan ko. Diba? Kasi yun nga, mga kalingap, mga kaibigan, ano, ay sa totoo naman po, sinasabi ko nga ay hindi ko naman naantabayanan itong mga estudyante na to, na ito nga ay unang-una itong si Glyza na ating inaantabayan sa kanyang pag-aral bilang ngayon ay magsa-third year college na, no? Ay hindi ko po naantabayanan ang totally pag-aaral niya at hindi ko rin po totally nasusuportahan, ano? Kaya ito po ay nalaman ko na ganun pala kalaki ang ginagastos or tuition fee. Grabe, no? So, maliban doon sa tuition fee, ano pa ba yung mga gastusin? Kapag may mga babayaran po sa school, like may mga event po na nangyayari. So kung may mga event, mayroon pa rin kaakibat na bayarin. Opo, meron. Ay, grabe naman, ano? So, sa palagay mo, ano, Glyza, sa loob ng 1 year bilang isang college student,
Mga magkano sa loob ng isang taon, like nung first year college ka, mga magkano yung ginastos? Siguro po nasa 100K. Oh, 100,000 pesos. Grabe naman ano. So mga kalingap, mga kaibigan, ano, grabe ang sakripisyo ni Nanay Lia Munida sa kanyang anak na ito nga ay atin pong inaantabayanan. So ano yung kumbaga masasabi mo or sabihin na natin may papangako mo sa iyong mama at siyempre sa mga kapatid mo na rin kasi ikaw ay bunso, tama? May papangako ba? Kaya ang palagi ko na po sa kanilang sinasabi is napangako ko po sa kanila na magtatapos po ako ng pag-aaral. Yun ang pinakamaganda. So ano uli yung pinaka main kurso? BPN po. BPN. So yan ay isang teacher, tama? Okay. So ikaw ay nag-aaral ngayon bilang isang magiging isang teacher. So yun po no mga kalingap, mga kabayan, ano, nandito tayo muli no kasi nga ay ma-update natin itong si Glyza. So may mga gagawin dito no Glyza. Mga kalingap, mga kaibigan, ano, ito po ay kung pwede lang po ay mapinturahan din po natin. Mas maganda po nito ay varnish. Ayan no, mabarnisan po natin ito no. So Ate Lia, nandiyan ka pala. Kumusta ka po, ate? Kailan po tayo? Oh, dito ka sa loob, ate, kasi ang dilim ng mukha mo. Ang dilim ng mukha ng sa video. So, kumusta po? Okay lang tayo. Yun nga, nalaman ko sa laki pala ng gastos mo, Ate Lia, para dito ka sa pag-aaral ni Glyza, ano? So, linawin ko lang, Ate Lia, kasi nabanggit ni Glyza na sa loob ng isang taon ay 100K. So, ang nagagastos. So, parang medyo sa akin na for clarification lang, no? Kasi ikaw naman yung gumagastos, ano? Sa loob ng isang taon, first year college, magkano yung ginastos mo? Po, yung siya, sa tuition niya po, mahigit 26K. Mm-hmm. Tapos yung mga oral allowance niya po at sa pagkain. Mm-hmm. Kaya siguro, abutin din siguro ng 45. Ganun po. 45,000. Opo, kasi yung mga ibang bayaran pa, like yung mga ambagan po sila, pag, yun po siguro tayo. So, buti na mo yun, Ate Lia, no? Nakayanan mo. Tulong-tulong po kami nung anak kong panganay. Okay. Saka yung may asawa din po, minsan kasi minsan gipit din po ako, nagigipit din talaga ako. Agad-agad man siya nagpapadala pag kinukulang. Tapos yung isa kong anak na nag-graduate na din. Self-supporting din po kasi yun. May nakukuha din po siyang kunting doon, binibigay na bayad nung amo niya. So yung sinabi mo na nag-aaral ng ng Dicomsi po. Okay. Siya din po, minsan nagbibigay din po pag talagang kapos. So ibig sabihin, kasi magkano lang po tayo mag-asahod ko. So ibig sabihin, yung anak mo na nagtapos ng college din na self-supporting, Opo. kumbaga sariling sikap niya, nangatulong siya para makapag-aral at ngayon nga ay kasalukuyan ay tapos na. So pag meron siyang bakante or available na pera, pag kailangan nito ni Glyza, ay nagbibigay pa rin siya. Opo. And then pag siya naman ay kulang, ikaw naman nagbibigay. Oh, grabe, ang ganda ng tulungan ninyong mag-iina, no? So, yun nga, no, kasi ulitin ko, ang pag-aaral ni Glyza ay patuloy-tuloy. So, ano po, Ate Lia, ang masasabi mo sa iyong anak na si Glyza na ngayon nga ay, ito na lang ba ang huling nag-aaral sa iyo? Opo. So, anong masasabi mo sa kanya, ate? Yun, sabi ko sa kanya, tay, pagbutihan niya na lang yung pag-aaral niya, magtapos siya. Para isa lang naman talaga ang gusto ko kasi yung hindi nila maranasan yung paghirap na naranasan nila sa piling namin ni Papa niya noon. Lagi naman yan ang ko sa kanila, ang sinasabi na para sa kanila yan. Hindi naman para sa akin, patanda naman ako. Sabi ko kung gusto ko magtrabaho, kung hindi na.
Tama. Sa kanila, para sa kanila talaga yung taiba kasi balang araw magkapamilya sila. Gusto ko hindi nila maranasan yung kada kain utang. Yun po yung gusto ko. Kaya pinagsusimuwi, namin talaga na makapagtapos siya ng pag-aaral. So maraming salamat Ate Lia, no, kasi ito nga po ng mga kalingap mga kaibigan, ang sitwasyon ng isang single mom na original ay yun nga scout natin sa Dunsol, ano, ay talagang nagsusumikap para maiahon sa hirap at mapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak. At lalong-lalo na itong si Glyza. So yun nga Glyza, yun nakita ko na napaluha si mama mo. So ano uli ang masasabi mo kay mama mo? Na ayan. Ang gusto ng pinapangako po sa kanila is magtatapos pa ako din. Yung mga sinasabi po nila sa akin is parang nilalagay ko po sa utak ko din para masunod. Good, very good yan. So ngayon nga yun may mga kukumpunihin dito, yung pinto ay gusto ko po mapaanuhan to mga kalingap mga kaibigan, siguro varnish, no? Ito, no, varnish. At ito nga yung CR ay mapinturahan po natin ang loob mga kalingap mga kaibigan, and then yung doorknob. So kukwentahin po natin to mga kalingap mga kaibigan, ano, at magtatanong na rin ako ng varnish kung ilang varnish ang aabutin dito. At yung ano pala ate, yung ano tawag nun, yung doon sa may ano ni Glyza, ano ba yun? Kwarto. Pwede ko bang makita ate kung ano yung pagkakagawa? So tingnan ko po, no, mga kalingap mga kaibigan, yung ano. Kasi yun ate Di Roland, sabi mo ay i-check ko. Maigi. Ito. Ayan, kasi nung nakaraang umulan, pumasok naman lahat ng tubig. So ang problema kasi dito, ito ay baka umanggi din ang tubig dito. So masusubok natin yan pag umulan. O kasi pag umulan na wala na yan, so okay na. Ngayon kung pag umulan siya ay meron pa rin, ito na ang paanuhan ko. Yung plano ko na palalagyan na lang diyan. So sa ngayon ay hintayin na lang natin na umulan. Sana wag muna. So ang ano ninyo Ate Lia, yung kuryente ay okay na talaga, no? Opo. So ang tubig, Po kami dyan kila Ayan. nakikunik na lang or nag-iigib ka dyan? Nakikiigib po. Pwede. Sabi ko pag bibigay na lang. So anong plano mo sa tubig ninyo? Ngayong July po. Talagang asin gusto mo magsariliran kayo ng tubig? Mahirap. Oh, okay, tama yan. So sa pansamantala sa ngayon, para hindi mahirapan naman lalong-lalo na itong si Glyza, hindi mahirapan sa tubig. So okay yan. Opo, ano man po si Irene, sabi niya, Mama Lia, magkabit na lang po kayo dito ng tubig or mag-igib na lang. Kasi mahirap po talaga dun tayo sa iniigiban. Malayo talaga. Malapit, kaya lang yung pagbaba dyan, tingnan mo tayo. Dito dumadaan. Ayan, Oo nga, ano? sa baba, tingnan mo. Grabe, no? At may tubig pang May tubig. dinadaanan. Ayun nga mga bata, oh. Pagbaha, wala, hindi dyan makaigib. Tapos paakyat yan. Ano yung tubig na yan dyan? Ano yan? Rico. Galing dagat? I mean, hindi yung lumalaki na yan na tubig na yan. Oo, dagat. Sa dagat, kumbaga high tide. May tide. Kaya Okay. kaya dyan mahirapan si Glyza sa pag-igib. So, yun nga, sa ngayon ay okay na. So, thank you naman. At okay na ang ano ninyo dito at kuryente ay okay na rin. So, bakit doon kayo nagsasalang sa uling? Yun po ang tayo. Walang buhay pa ba yung ano natin diyan, yung super kalan? Nandun po. Okay, tingnan ko nga. Kaya lang hindi man po napakagutan. Hindi pa talaga nalalamanan. Oo nga, no? So, mayroon ba kayong alam diyan na mabibilihan yan? Wala po ako kaya alam dito sa panaan. Kasi di ko alam kung magkano yung ano niyan. Magkano yung halaga niyan. Si ano kaya, yung asawa ni Ate Irene? Ay baka may alam yun. Tanungin ko na lang. Pakitanong mo muna Ate Lea at malaman ko. So, yun nga, Glyza, no, ang ano natin dito or ang ano ko dito sa iyo ay unti-unti ay matulungan ka sa pag-aaral.
Ngayon sa iyong pasukan, ano yung mga kailangan mo? Yung pagpasok mo ng third year college mo. Siguro po yung mga materials po sa pag-aaral, like yung mga ginagamit po sa pag-eskwela. So mga ano-ano yan ang mga ginagamit mo? Ang mostly po kasi cellphone po kasi Sa? cellphone po. Sa cellphone. Opo. Kasi more on parang magre-research na po kung so kailangan po talaga. Yung mga cellphone po kasi dito may mga sakit. May mga sakit, hindi napapadoktor. Hindi, So yung ngipin mo nga hindi pa napapaayos, ano? hindi pa po sira. Sira na. Pero yung isip mo hindi pa naman sira. Hindi pa So natanong natin, Opo. Tay, ano daw, nasa 500 daw. 500. Nako, patay ako na ito. Hindi pa naman. Ba't natawa ka doon sa nasiraan ng bait ay? Di joke lang ha. Pero yun nga, may cellphone ka naman At ano yung, kumusta ang cellphone mo na yan? May sakit. May sakit. Ipa-check up muna natin yan. Ilang gig ba yan? Ilang gig ba ang kailangan mo bilang isang third year college? Ilang gig ba ang kailangan mo sa cellphone mo? Kailangan ba ng medyo mataas na gig? Kasi ano yan, may 32, 64, 120, ganon. Hindi ko po nakadepende din naman po kasi masyado po maraming files na ginagawa. Yon ang kailangan mo, medyo mataas na gig. So siguro 120 doon siguro or 64, pero para sa akin mas maganda ay medyo mataas-taas na gig ang makuha mo para as in maganda yung ano. So hayaan mo, sana ay may mga mababuting puso, malalambot na puso na makapag tulong sa iyo, lalo na dito sa yun nga sa pag-aaral mo, at ang pinaka-importante nga ay cellphone. So laptop ayaw mo. Hindi naman po. Pwede naman yung laptop. Pero sa ngayon ay cellphone muna. So, yun po no, mga kalingap, mga kaibigan, sa ating mga supporter po dyan, ano. Sana po ay mapagtulong-tulungan po natin, no. Ako po ay talagang ano lang, kasi alam nyo naman yung sitwasyon ko. Sa inyo na po ako humihingi ng tulong para sa kailangan ng ating inaantabayanan na estudyante. Magta third year college, so 2 years na lang halos ay magiging ganap na ang pagtatapos ng ating inaantabayanan sa pag-aaral. So ngayon, ano yung mga na-achieve mo na mga, kumbaga, na-achieve mo sa school mo bilang isang second year college na estudyante? Yun nga po, sabi ko po kanina, lumabas na po yung list po ng mga honor student kasama po sa din list and kasama po ako ulit. Honor student. Din list po sa college. Oh, so isa ka sa nasama doon. So lumabas na ba yung pinaka ano ng grades mo? Wala pa po. So last yung second year ano mo ay first year ano mo, ilan yung pinaka ano mo doon? Pinaka grades mo doon? 93 point something po. 93 point something yung overall na yun ha. So ang sa ngayon wala pang lumalabas. Wala pa po. Okay. So hintayin natin yan ano. Na yun nga ay ano ba ang pagbabago yung first year college mo at second year college mo? Anong pagbabago? Kung mas madami pong ginagawa na. Sa ngayon, sa palagay mo, kinaya mo naman. Kinaya po, patapos na. Patapos na nga no? Oo, tama nga, patapos na. So, sa palagay mo doon sa pagpasok mo ng third year, mas, ano ba sa palagay mo, mas mahirapan ka o mas talagang pupursigihin mo na makuha yon? Pagpupursige po talaga kasi may research na po. Good? May research na. Okay, good. So sa ngayon, ang pinaka-kailangan mo ay yung cellphone mo. Na ayun nga, may ano yan? Anong sabi mo dyan? May sakit. Comatose. Nakumatos. Grabe naman nakumatos. So, siguro ay, ano mga kalingap, mga kaibigan, siguro ay yung cellphone na medyo maganda-ganda or medyo mataas ang gigabyte niya ay siguro mga 8 gig, 6 gig, ganon.
medyo okay po yan sa mga estudyanteng ganito kasi nga ano yun, medyo kailangan ng mga ano yung files yun. So yun po no mga kalingap, mga kaibigan, ako po ay muling nananawagan sa inyo na sana yun po ang maitulong natin sa ating inaantabayanan na estudyante dito sa Pilar, na ito po ay nasa sakupan ng Sorsogon pa rin, ano. So Atelia, yung anong tawag nun, yung kalan or laman ng tangke para naman hindi kayo mahirapan gaano sa ganyan ay magkano daw? Nasa 500 daw po tayo. 500. Grabe naman to. So Ma'am Gina, magbibigay po tayo ng 500 dito kay Atelia para malagyan ng laman ang itong super kalan. So anong ilang ano yan, ilang araw ginagamit ni Glyza? Hindi ko po alam. Sa'yo, ilang araw mong nagagamit? Inabot ba ng 1 month? Opo. 1 month din. So sige. Basta ganun lang pag pag halimbawa wala na yung laman ng tangke na yan, dahil kung mayroon naman akong budget na galing sa ating mga nagmamahal na sponsor ay ihatiran kita dito, ha? And then, ang pinakaano niyan, Atelia, pag bumili po kayo, siguro mas maganda kasama na si Glyza. Para at least alam na niya po, no? So magbibigay po tayo dito, no, mga kalingap, mga kaibigan, sa pangunguna ni Ma'am Gina para sa kanyang ano na tawag nito, sa tangki or laman doon sa super kalan para sa kanilang maayos na pagsasaing, no. So yun nga, nakikita natin na nasa malinis. Pwede ba makita yung kwarto mo? Baka naman masilip natin. Ayan po mga kalingap, mga kaibigan, no? Ang sexy ng ating estudyante na to. Wow, ang ganda ng kwarto ng ating estudyante, oh. Oh, di ba? So dito ka natutulog. Wala kang katabi. Hindi nga. Wala talaga. Si mama mo saan natutulog? Dito rin, dito naman sa labas. Bakit naman dito ka sa labas? Ayaw mong tabihan si baby mo. Maluwag po kasi dito. Maluwag. Okay. So, yun nga, mga kalingap, mga kaibigan, ay ito. Kita natin. Sana nga hindi na tumulo yung diyan, yung sa bintana na yan. Yung dito, Ate Lia, sa gilid na to, wala bang tumutulo dyan? Wala. Dito? Ay, sino? Meron po, yung dito. Ayun, parang may butas nga, oh. Iyan, nasa pang isa. Dito tayo. Oo nga, yun, parang may butas nga, oh. At saka yung yero ay medyo nagbubulok na. Oo nga, ano? Dito siya nagbabagsak po. Oh, okay. So, titingnan ko po yan. Patitingnan ko doon sa karpintero. At baka ipaakyat ko na rin yan. Yun nga, oh. So, ang linis, mga kalingap, mga kaibigan, ang kwarto ni Glyza Molina. Ayan po, oh. So, wala kayong wifi dito? Wala. Okay. So, buti malakas ang signal dito. Minsan napakahina. So, ito, tanggapin mo yung para doon sa kalan or laman ng kalan, ha? So, kayo na lang po, Ate Lia, ang bumili, ha? Ng laman na yan, ha? Salamat rin. Yan po ay galing kay Ma'am Gina. Yan. So, yun lang, Glyza, ha? Basta, tuloy-tuloy sa pag-aral, ha? Huwag kakalimutan ang hirap at sakripisyo ni mama mo. Kasi yan ay para naman sa iyo. Yan ay walang makakanakaw niyan, bagkus yan ay magagamit mo sa buong buhay mo. Okay? So, lagi mag-iingat dito, ha? So, ikaw, Ate Lia, kailan ang balik mo sa iyong trabaho? Ngayong 22 po. Ngayong 22 na. So, pag bumalik ka doon sa trabaho, siya ay Nag-isa na siya dito. mag-isa na naman. So, buti hindi ka natatakot dito. Nasanay na. So, ganun lang. Basta, babalikan ko itong muli kasi nga ay mapapakumpunin natin yung mga kailangan dyan na kumpunihin. At ayun nga, mga kalingap, mga kaibigan, ay barnisan po natin. At ito, barnisan po natin to. No? Barnisan. Para mas magandang tingnan. O kung pintura, di pa pinturahan po natin. So, balik mo, Ate Lia, ay 22 ng month na to. Opo. Doon sa iyong trabaho. Grabe, no?
Kailan kaya ako yayaman, Ate Lea? Balik naman papasok ka naman siya. Oo nga, ano? Lead naman ang Ang budget. So, yun lang at Glyza ha. Ulitin ko, lagi mag-ingat at tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. Ano? So, Ate Lea, ikaw din po, mag-ingat sa trabaho at tuloy-tuloy lang sa pag-antabay, lalong-lalo sa pag-aaral nito ni Glyza. Ano? Yan. Kalingap mga kababayan, ano, at yun nga, ano natin si Glyza Monida, isa sa ating beneficiary ng Team Kalingap dito sa Pilar, Sorsogon, ano, na ngayon nga ay kasalukuyan ay pa third year college na po, no? Kaya maraming salamat po sa mga sumusuporta, lalong-lalo na sa mga estudyante natin dito sa Pilarman or Sorsogon or Dunsol, ano, kasi nga tayo ngayon ay nasasakop na natin ang buong Sorsogon, mga kalingap, mga kaibigan, ano, na makahanap at makatulong sa mga kababayan natin na mga nasa laylayan ng kahirapan. Kaya sa mga dito po sa aking premier, lalong-lalo sa mga nagiging kaagapay, katuwang natin sa paglingap dito sa Donsol, maraming salamat po sa inyong lahat na ayun nga ay patuloy-tuloy po kayo nakasuporta sa mga ginagawa natin na paglingap dito sa buong Sorsogon. Kaya muli, nagpapasalamat ako, Ate Dirulan, Ma'am Bertosuman, Ma'am Gina Stordeban, Ate Inday PB, Miss Anig, Miss Carol Baya, Miss Balin, Kuya Happy Boy, at sa lahat, ano, dasal ko po na patuloy-tuloy po kayo. Kahit po sa pakunti-kunti, pag marami po kayo ay yan po ay mapapalaki natin para tuloy-tuloy po ang paglingap natin dito sa ngayon nga ay buong Sorsogon po, mga kalingap, mga kaibigan. Sabi ko nga na bago man yung tawag sa atin, pero yung pagtulong ay hindi po yan mababago kasi po tayo ay lehitimo na isang charity vlogger ng Team Kalingap. Kaya muli, sa aking premier, maraming salamat and God bless sa lahat. Bye-bye at ingat po tayo parati.